Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya yung mga mature na Kristiyano, mature na anak ng Diyos, pag may problema, nasa pagsubok, pupunta sa pastoral house. Mag-aalay ng prayer and fasting. Sasama sa mga workers magpupuri. Bawat gumawa noon, ang resulta, pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilutas ng Diyos ang kanilang mga problema. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, buhay ang Diyos natin. Amen. Buhay. Ay, talaga naman nagkusada po tayo. Grabe. Talaga ang mabibless ka, mga minamahal. Biro mo, bumilang ng tag 3 years na yung karamdaman, hindi makalakad, mahina yung katawan, hindi nga alsa yung, may taas yung mga kamay nila dahil sa pananakit ng katawan, minamahal. Meron pang dumalo sa gawain every time, nakahiga kasi, bedridden, every time ginagalaw yung higaan, aray ng aray, hanggang sa nakarating doon sa gawain, aray ng aray, mga minamahal. Dahil maraming nararamdaman, hindi makabangon, hindi makatayo, hindi makaupo. Pero grabe, nung nabautismuhan sa tubig sa pangalan, ito po'y bumilang na ng taon pero nung nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor, ito po ay umupo, mga minamahal. At tuwang-tuwa, mga minamahal, sabi niya, dito na lang ako, ayoko nang umuwi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi naramdaman niya po na lumakas yung katawan niya. Maraming ganun. Yung isang ang na-interview ko sa Katbalugan, minamahal, sabi niya, that was Thursday. Sabi niya po, mga anak, parang aatakihin ako. Parang lumalaki na doon po yung ulo niya, namamanhid ba? Banhod na. Para siyang ma-high blood. Sabi niya sa mga anak niya, mga anak, parang aatakihin ako, kayo nang bahala sa akin. That was Thursday. Tapos every time matutulog daw po siya, pahaplasan siya ng mga anak niya para makatulog. Mga minamahal, grabe, akala niya matatapos na yung kanyang buhay nung Huwebes na yon. Pero pagka Biyernes, may nagbigay sa kanya ng leaflets. Inanyayahan po siya sa ating krusada, mga minamahal. At pagka Sabado, dumalo siya. Pagkatapos na gawain, nagpabautismo. Ang sabi niya, lahat ng nararamdaman niya, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At every time matutulog siya, hindi na siya hinahaplasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Grabing pagpapala. Amen po ba? Hindi po natin yun gawa. Gawa yun ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, pakita niyo po na tayo talaga limitado. Pero, ang Diyos natin, makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. By making sure we are pursuing God's interest. Hindi sa ating kaluwalhatian, hindi para sa atin yung kapurihan, gagawin po natin yon. Kung tayo mag-aayuno, kung tayo magpupuri, hindi ba, nakapagpuri na ako, nakapag-ayuno na ako, gagaling na yan. Parang nasa iyo na yung kapangyarihan Amen po ba? Amen po ba? Marami na kong nagawa para sa mahal na Panginoon, gagaling yan. Pag ipinag-pray ko, mahaba na yung, parang ganon. Huwag daw po ganon, mga minamahal. Kung tayo nakapag-ayuno, salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng kalakasan. Kung tayo nakapagpuri, salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng panahon magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw'y manalangin, ang Diyos ang magpagaling. Amen po ba? Ang Diyos ang magpagaling, huwag mong isiping ikaw. Kapag ganito daw iniisip natin, na para sa mahal na Panginoon, kasi meron po itong leprosy, kapatiran natin taga Samar, 1 year na mabaho na, bulok na yung buong katawan. Iniwan na nga ng mga anak, iniwan na ng asawa dahil mabaho na. Tapos bibilhan ng banig para mahigaan. Ang sabi niya, sayang yung banig, susunugin din yan susunugin din ako kasi ketong na nga. Huwag na lang banig ang higaan ko, karton na lang, karton. So may naman sa karton siya nahiga. Siya na lang mag-isa sa bahay dahil iniwan na nga, dahil mabaho na Wala nang pag-asa. Pinuntahan ng kapatiran doon, sabi ng kapatiran, Brad, kumusta ka na?
Sabi niya, huwag kang papasok, mabaho ako. Hindi ako makatayo. Huwag kang papasok dito, mabaho ako. Sabi ng kapatiran, Brad, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Mananalangin ako sa Diyos na patayuin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pumasok siya, minamahal, by faith. Siyempre, nangangamoy po. Hindi makatayo yung may ketong, marumi yung katawan, sa sugat, bulok na, mabaho na, nakahiga. Ipinag-pray ng kapatiran, minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw ang bahala, huwag mo akong ipahiya, ikaw ang maghimala. Pagkatapos niya ipag-pray, mga minamahal, yung may ketong, dahil nga siyempre, nag-iisip siya, baka hindi bumangon, mga minamahal, iniisip niya, mahal po, ikaw ang bahala, ikaw magpatayo, huwag mo akong ipahiya. Tumalikod na siya, papunta sa pinto, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, maya-maya tinatawag siya nung may ketong, pinatayo na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, hindi tayo ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dating walang pag-asa, ngayon, punong-puno ng pag-asa. Amen! Kaya, sa Diyos, nakapurihan. Gagawa ka para sa Diyos kapurihan. Bahalang mahal na Panginoon, no? Pursuing God's interest and not just our own selfish desire. Hindi po para sa atin. Kaya po, ganun ang gagawin natin. Kapag gumagawa ka para sa mahal na Panginoon, sasamahan ako ng Diyos ito. Ganito, ganun. Huwag po, mga minamahal. Sana, kahit nagawa ko ito, kahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y kanyang samahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Asking God for help in our daily battles. Hingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon araw-araw. Mayroon tayong mga pakikibaka araw-araw. Sa bahay, mga problema sa mga bahay, sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa negosyo. Mga pakikibaka natin yan, mga pangangailangan. Minsan may mga bayarin, mga minamahal, nandun tayo sa pakikibaka na yon. Kaya ang atin po mga minamahal, manalangin tayo. Araw-araw tayong tulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos sa unang panahon, nakikibaka, mga minamahal, hindi na gumagamit ng espada, hindi na gumagamit ng armas. Kaya nga po mga minamahal, nung magpuri ang bayan ng Israel, nung magpuri si King Josaphat, ang buong Juda nagpuri, wala silang dalang armas. Nagpuri lang, trumpeta, mga singers. Yun ang nasa harapan. Lahat, mula sa mga singers, hanggang sa mga sundalo, hanggang sa mga mamamayan, lahat sila nagpuri sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinuri nila ang kabanalan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ang Diyos makapangyarihan. Amen. Hindi niya kailangan ng espada. Hindi niya kailangan ng shield. Hindi niya kailangan ng sibat. Ibig sabihin, kaya kang iligtas ng mahal na Panginoon kahit walang sandata. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1 Samuel chapter 17 verse 47, mga minamahal. Unang Samuel 17:47, mga minamahal ko. The first book of Samuel, chapter 17, verse 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you unto our hands. Amen. Dito po sa unang aklat ng Samuel, Kapitulo 17, ang talatay 47. At upang malaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. So kayang ipaglalaban ka ng mahal na Panginoon kahit wala po yung mga armas, kahit wala yung mga sandata, mga minamahal, no? Sa panahon ni King Hezekiah,
pinaikutan po yung kaharian ng 180,000 soldiers ng kalaban, mga Assyrian. Sila yung pinaka-empire noon na matatapang. Pinaikutan nila yung kaharian ni King Hezekiah, Judah, para pag magutom, susurrender na lang. Ganun po yung style na ginawa nila, kumbaga, pinaikutan. No? So mga minamahal, nanalangin si King Hezekiah sa Diyos. Kasi may dumating na sulat galing sa kaaway, huwag kayong maniwala sa Diyos ni Hezekiah. Ang Diyos ni Hezekiah, katulad din ng mga Diyos ng ibang bansa, ibang kaharian, dinurog namin, pinagpino-pino namin. Kasi yung tinutukoy ni Rabshakeh na Diyos, yung Rabshakeh, yung kapitan ng Assyria, yung tinutukoy niyang Diyos, hindi Diyos na buhay, hindi Diyos sa langit. Yung tinutukoy na Diyos ni Rabshakeh, yung sundalo, yung kapitan ng kalaban, yung tinutukoy niyang Diyos, mga ribulto, mga imahen, mga santos, mga linilok na larawan. Linilok na larawan, pwede mong durugin? Pwede mong pagpinupinuhin? Amen? Pero hindi mo pwedeng gawin yan sa totoong Diyos. Hindi mo pwedeng gawin yan sa buhay na Diyos. Kaya nga po, wala tayong ribulto, walang imahen. Bakit? Hindi mo pwedeng durugin ang Diyos ng totoong paglilingkod sa Diyos, dahil ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Ang Diyos dito hindi gawa ng kamay ng tao. Amen! Ngayon, yung sulat na yon, kasi insulto yun sa Diyos Insulto. Ang ginawa ni King Hezekiah, dinala niya sa harap ng Diyos, inilapag niya, nanalangin siya, nag-ayuno siya, inilapag niya yung sulat na yon. Mahal na Panginoon, tingnan mo yung sulat ng kaaway. Alam niyo po, minamahal, sumagot ang Diyos sa magitan ni Propeta Isaiah, isang gabi lang yung 180 soldiers na yon. Isang gabi lang po. Isang anghel lang din ang pinadala ng Diyos. Imagine, 180,000 soldiers versus or against one mighty angel of God. Isang anghel lang, naubos yung 180 soldiers. Umuwi ang kaaway na talunan. Napahiya sila. Napahiya. Ngayon, meron pala mga scientists na nag-research nito kasi nasa history. Nasa history po ibig sabihin, hindi kwentong barbero. Totoong may nangyaring pagliligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 180 soldiers and 180,000 soldiers nakapaikot sa Judah, mga minapatay lahat, nasa history. Ngayon pinag-aaralan, paano namatay ito lahat? Siyempre, hindi sila naniniwala sa Diyos. Marami lang silang kuro-kuro. Sabi nila, baka nagkaroon ng virus. Matinding virus yun, baka matindi pa yun sa COVID. Kaya isang gabi lang, patay lahat Yung COVID, pwede ka pang abuti ng 3, 1 linggo. Pagka nakasurvive ka 2 weeks, buhay ka. Pero yung nangyari doon sa kalaban ni King Hezekiah, isang gabi lang, patay lahat. Matinding virus yun. Yun ang ano ng mga scientists, kasi ayaw nilang maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahirap pag hindi ka maniwala, mahihirapan ka mag-isip. Pero kung maniniwala ka, hindi ka mahirapan mag-isip. Isipin mo, totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Amen! Totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa history, nasa Bible pa. Kaya mga minamahal, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon, dahil makikita mo na ang salita ng Diyos, lahat ng sinabi ng Biblia, totoo. Lilipas ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos, hindi po kukupas, mga minamahal. Hindi lilipas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, napakaganda magpakatatag, magpakatapang ka sa paglilingkod sa Diyos. Manatili ka. Lalo na kung meron ka ng experience
lalo na hindi lang patotoo ng iba yung nangyari sa iyo, mismo patotoo mo, sinamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakatapang ka, magpakatatag ka sa paglilingkod sa Diyos. Pagyamanin natin ito, mga minamahal, dahil may pag-asa sa paglilingkod na ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, may buhay na walang hanggan. Imagine, Ephesians chapter 6 verse 12. Pag maglingkod ka sa Diyos, ito po yung pakikibaka natin. Ito po yung battle natin, minamahal. Real battle. Spiritual reality po ito, mga minamahal. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi mo ito nakikita, pero ito'y nangyayari, mga minamahal. Basahin po natin, Ephesians chapter 6 verse 12. From the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, ang talatay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord bless His Word. Ang mahal na Panginoon mag-bless po sa Kanyang salita. Ano sabi ng Biblia? For we wrestle not against flesh and blood. No, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi na po tayo nakikipag-away sa laman at dugo. Lahat po makapagsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung meron gusto makipag-away sa iyo, may galit sa iyo, gusto kang saktan, hindi sila ang kaaway natin. Isip ko pa, sino pala yung kaaway natin? Ginagamit sila ng kaaway. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, pag may mga magnanakaw, pag rebuke mo sa pangalan ng Jesus, lumayas ka, tumatakbo agad, mga minamahal, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Iba, manigas ka sa pangalan ng Jesus, hindi na gumagalaw. Amen? Kasi hindi po yun sila ginagamit ng kaaway. Kaya nga, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, kasi nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, pinaglalaruan lang tayo ng kaaway. Ginagamit tayo, binibigyan tayo ng bisyo, binibigyan ng problema, klase-klaseng sakit, magulong buhay, hindi natin alam, pinaglalaruan pala tayo ng kaaway. Pero ngayon, pag ikaw ay anak ng Diyos, sasabihin mo, Satanas, demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Nagtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, every Christian that serves the Lord, we encounter this what we call spiritual battle. Ano po itong pakikibaka na ito, minamahal? It is omnipotent God against the deception or the deceiving power of Satan, which is already defeated. No? Makapangyarihang Diyos laban sa mga mapandaya na kapangyarihan ng kaaway na dati nang natalo, dati nang talunan. Ibig sabihin, hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway kapag kasama mo ang makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Amen po ba? Amen po ba? Pero pagkasama mo ang Diyos, walang pwedeng makipagbaka sa iyo, walang magtatagumpay sa iyo, walang laban sa iyo dahil kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon nagtatagumpay ang Kristiyano kapag lumalakad sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo, mga minamahal. Mga kapatiran natin, dumating ang pagsubok, dinala yung mga loved sila sa ospital. Grabe na doon. Kung ano na sinasabi ng doktor. Pero tumayo sa pananampalataya ang ating mga kapatid.
Bakit minamahal? Dahil nakita nila dito, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, binago ang kanilang mga buhay, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo naligtas dito dahil sa magandang salita, naligtas tayo dito dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O nung ilabas yung kanilang mga mahal sa buhay, nagpirma ng waiver, purihin ang Diyos, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon, walang gamot, mga minamahal. Makapalakpak po tayo ng malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. That is what we call the spiritual battle. Hindi po natin nakikita. Kumbaga, mapapansin mo, pag alam mo ito, naunawaan mo ito, alam mo ito'y gawa ng kaaway, mga minamahal. So by faith, total, kung bubuhayin ka talaga. Amen po ba? Kung kukunin ka na talaga, kahit daling ka pa sa ospital, kukunin ka na talaga. Totoo yan. Wala kang dapat ipangamba. Meron ba? Ika'y naglilingkod sa Diyos? Bakit ka matakot mawala sa mundong ito? Pag pumikit ka dito sa lupa, pag dilat mo, nasa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong dapat mo ikatakot? Everybody say, praise the Lord. So, doon tayo. Kung bubuhayin talaga. Amen po ba? Kung kukunin na, kahit saan mo padalhin yan, kung kukunin na talaga, wala ka naman dapat ipag-alala. Basta maglingkod sa Diyos. Kaya nga po, mahal mo sa buhay, anak mo, kasama mo sa buhay, malapit sa iyong puso, gusto mo maglingkod sila sa Diyos. Maging ikaw, maging tayo. Gusto natin maglingkod sa Diyos para kunin man tayo, handa tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, itong pakikibaka na ito, nagtagumpay na dati ang mahal na Panginoon. He already won this battle. I have overcome the world, sabi ng mahal na Panginoon. Maging nung siya'y namatay bilang tao, yung katawang lupa niya namatay, yung kanyang pagka-Diyos bumaba doon sa tinatawag na Sheol. Hindi pa tinawag yun na impyerno. Parang doon inilalagay yung mga kaluluwa ng mga namamatay na hindi naglilingkod sa Diyos. Pinuntahan niya po yun. Noong 3 days siyang nasa libingan, yung kanyang katawang lupa, pinuntahan po yun ng mahal na Panginoon. Anong ginawa doon, mga minamahal? Nangaral ng salita ng Diyos. Kaya nung siya'y mabuhay na maguli, pati yung mga naniwala doon, nabuhay din maguli, mga minamahal, kasabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, walang pwedeng magtagumpay sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakahalaga yung paglilingkod sa Diyos. Ingatan mong mainam ang iyong sarili. Magpakatatag po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Bakit, mga minamahal? Dito sa Jesus Miracle Crusade, 100%. At tiyak tayo, alam natin, sasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta sumunod tayo sa itinuturo ng man of God, ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Everybody say, praise the Lord. Sasamahan ka ng Diyos. Ating mahal na Pastor, pupunta ba siya ng Talipaw kung alanganin ang kanyang pinaglilingkuran na Diyos? Amen? Kasama pa mga prayer warriors, sino pupunta ron kung alanganin? May pari nga pumunta ron, mga ibang reliyon, hindi nga nakapasok Sa pagpasok pa lang, pinutulan na ng kuko, pinutulan na ng liig. Hindi na nakapasok, patay na. Pero ang Jesus Miracle Crusade, 3 buwan, mga minamahal, 3 buwan doon sa Talipaw, buhay na pumasok, buhay din na pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nakalas sa kanila na buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagumpay ang armas ng tao sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Maging mga abusayap, sinasabihan ng ating mga pastor, sinasabihan mga prayer warrior, mga haleluya, mag-pray na kayo. Nandito na ang mga sundalo, binabanatan na tayo dahil kitang-kita nila paano iniingatan ang grupo ng Jesus Miracle Crusade, ang grupo ng ating mga pastor na nasa Talipaw. Kaya alam nila ng mga panalangin ng
mga taga Jesus Miracle Crusade, pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, manatili sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy, mga minamahal, huwag kang matakot. Ang Diyos makipaglaban para sa iyo at makikita mo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Ating pong last verse, mga minamahal, Philippians chapter 4, verse 13. Filipos 4:3 sa mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. From the epistle of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, ang talatay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. May magiging posible ba sa'yo? Wala. Amen? Amen? Magagawa mo ang lahat dahil ang nagpapalakas sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa Diyos po tayo magtitiwala, sa Diyos po tayo mananalig, mga minamahal, at nakita natin yung paglilingkod natin sa banal na gawain ito, hindi puro salita, kundi kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Pag makita mo ang pagliligtas ng Diyos, pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, minamahal, pagtugon sa mga panalangin, dumating na sa iyo ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word, but in power. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salitang kaharian ng Diyos, hindi salita, mga minamahal, kundi kapangyarihan. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, anumang pakikibaka sa paglilingkod sa Diyos, dahil meron talaga, ano sabi ng Biblia, spiritual battle, meron po talaga yan, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero pagtapat kang lingkod ng Diyos, araw-araw, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang sitwasyon, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon ito, minamahal. Tayo pong lahat ay magpasalamat, magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ating pong awitin yung awiting aking Jesus, mga minamahal. Habang ating po itong inaawit, mga minamahal, bulay-bulayin po natin yung mga panahon na tayo pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon. Yung mga sitwasyon, mga minamahal, kung saan nakita mo, nakumbinsi ka, mga minamahal, na kasama natin ang Diyos sa paglilingkod na ito, mga minamahal, na minsan hindi tayo iniwan, pagsubok man, pagpapala man, mga minamahal, kawalan man, kasaganahan man, kalusugan man, karamdaman man, ni minsan hindi ka iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.